Isang magandang araw mga kaibigan! Narito na naman po si Shenshen TV na magbabahagi sa inyo tungkol sa kwento ng pag-ibig. Pero kung bago ka pa lamang sa aking YouTube channel, paki-like lang po ng ating video, paki-click na rin ang subscribe button at ganon din ang bell icon para lagi kayong updated sa mga paparating ko pang mga uploads. Ang huling kabanata. Mabilis na sinugod si Pa sa malapit na ospital. Lahat ay nagulat at hindi maipaliwanag kung bakit yun nangyari. Pero mabilis namang nahuli ng pulis si Rachel at hindi na ito muling makakapanggulo. Pero hindi pa rin panatag si Joliper hanggat walang malay ang taong mapapangasawa niya. Akala niya ay okay na ang lahat. Sana pinakinggan na lang siya ni Pa. Hindi naman niya ito sinisisi, kundi si Rachel pa rin. Hindi mangyayari yon kung hindi bumalik si Rachel sa buhay ni Joliper. Naiwan sa labas ng emergency room ang mga malalapit na kaibigan ni Pa. Halos hindi naman mapanatag si Joliper sa kaiisip kung anong susunod na mangyayari sa kanyang mapapangasawa. Hindi ko mapapatawad kung may nangyaring masama kay Pa. Suntok pa nito sa dingding. Pinigilan naman siya ni Shanine. Joliper, huwag mong saktan ang sarili mo. Mas hindi magugustuhan ni Pa kung sinasaktan mo ang sarili mo. Maging matatag ka lang. Kilala ko ang best friend ko. Matapang yun. At lumalaban kapag alam niyang nasa tama siya. Ani ni Shanine. Pero hindi pa rin ganon. Kapanatag si Joliper hanggat walang lumalabas na doktor. Joliper will not be okay. Nasira na nga ang inaasam ni Pa na kasal sa tagal ng panahon. Hindi niya alam kung ano ang gagawin. Wala na. Nasira na ang lahat ng plano nila. After 2 hours waiting in vain, lumabas na rin ang doktor. Lahat ay kabado. Lahat ay hinihintay ang sasabihin ng doktor. Dok, ano pong kondisyon? Tanong ko. He nodded. She's now okay. We got the bullet inside her tummy. At mabuti na lamang ay hindi naapektuhan ng bata. Lahat naman ay nagulat sa sinabi ng doktor. Ganon din si Joliper. Bata? Taka pa nilang tanong sa doktor. Oo. Hindi nyo ba alam? Hindi ba niya nasasabi sa inyo? The patient is pregnant for about a week, ani niya. At halos hindi naman makapaniwala si Joliper. Ang kaninang puro kaba ay napuno ng kasiyahan ng muka. Pwede na kayong pumasok. Hintayin nyo na lamang na magising ang pasyente. Maraming salamat, Doc. Mabilis na pumasok si Joliper para makita si Pa. Halos hindi naman niya napigilan ang maluha nang makita si Pa na nakahiga doon. Agad nitong kinuha ang mga kamay at hinalikan nito. Nagsipasukan din naman ang ilang kaibigan ni Pa na sumunod sa ospital. Sina Shanine, Leandro, Toby, Bonifacio, Carlene at ang dalawa nitong katrabaho na si Nami at Emma. At ang ilang kaibigan ni Joliper sa grupo niyang Tech 9 na kabilang si Ian Jacob. Hindi nila inaasam ang lahat ng pangyayari. Pero masaya pa rin sila sa nabalitaan nilang magiging isang pamilya ang mga kid. Princess, itutuloy natin ang kasal. Usal nito sa paghalik niya sa noo ng babaeng kanyang minamahal. Nagising ako sa liwanag na tumatama sa mukha ko. Unti-unti kong minulat ang mga mata ko at doon ko nakita si Joliper. Natutulog. Hawak-hawak ang mga kamay ko. Dahan-dahan kong iniangat ang kamay ko at pinatong sa kanyang ulo. Joliper, at ang kanyang iniangat ang ulo ay nanlaki ang mga mata nito nang makita kong gising na. Princess, agad akong niyakap nito.
Akala ko iiwan mo na ako. Natawa naman ako doon. Pwede ba yon? Hindi kita iiwan. Mahal kita eh. Mahal din kita. Ani at hinalikan ako sa noo ko. Saglit lang pa. Babalikan kita, ani niya. Tumango naman ako at nagmadali siyang lumabas ng kwarto ng ospital. Napabuntong hininga na lamang din naman ako. Hindi natuloy ang kasal naming dalawa ni Joliper. Ang saklap. Wala nga ba talaga ang nararapat na happy ending para sa akin? Para bawiin lahat ng masasayang nangyari sa buhay ko at palitan ng puro kasamaan. Nakakasawa na. Pero hindi ako susuko hanggat may nakikita pa akong pag-asa. Maya-maya lamang ay bumalik si Joliper at nanlaki na lamang ang mga mata ko na may kasunod siyang pari. Yung pari na dapat magkakasal sa aming dalawa. Maski nagulat ko pa ang isa-isang pagpasok ng mga kaibigan ko. Lahat sila ay nakasuot pa rin ng kanilang mga damit pangkasal. Ako rin, nakagown din naman. Hospital gown nga lang. Joliper, ano to? Taka kong tanong sa kanya. Itutuloy natin ang kasal, ani niya. Pagkatapos nun, hindi na ako nakapagsalita at naiyak na lamang. Nang isuot na niya ang singsing sa aking daliri at hinalikan ako sa aking mga labi. Eto na nga yun. Nakuha ko na ang nararapat at inaasam kong happy ending. Hinding-hindi na ako maiinggit sa ibang masasaya dahil nakamit ko na rin yon. Yehey! Nagpalakpakan ang mga bisita. Sa wakas, isa ka ng pack best friend. Sa pagsabi ni siya ni noon ay natawa na lamang din kaming lahat. Isa na nga akong kid at nag-iisang asawa ni Joliper. Kahit natapos sa ospital ang aming kasal, hindi ko makakalimutan ang lahat ng ito. May good news din ako pa, ngiti pa ni Joliper sa akin. Nanay ka na, best friend. Nanay ka na! Ikinataas naman ang kilay ko yung sinabi ni Shanine. Kaya naman, nilingon ko si Joliper. Ano yon? Napakamot naman siya sa batok niya. Naunahan na ako ni Shanine eh. Napakunot noon naman ako. At doon ko lang na-realize na parang natigil naman ang lahat. Naiyak na lamang din naman ako sa nalaman ko. Hindi na apektuhan ang baby natin sa pagkatama sa tiyan mo pa. Well, soon be a parents. And he kissed me. Wipe my tears away. I love when you cry like that. He giggles. Pinalo ko naman siya sa balikat niya. Thank you, Joliper. Para saan? You came into my life and became the man I wanted to be with forever. I love you. After all we've been through, after all the pain and sacrifice we've done, we reached what we finally want to see. The happiness that we share together. That until the end, we still have it. After 1 year, na may dala-dala ko sa tiyan ko. Ngayon, hawak-hawak ko na siya. And we name her Jose's lead kid, our beautiful daughter. At ang rason na magiging matatag pa ang relasyon naming dalawa ni Joliper bilang mag-asawa. Wala na akong hahanapin pa. Sapat na ang 2 taon na nakasama ko to. Sapat na sila para maging masaya ko. Joliper kissed me at nang ilayo naman niya ang kanyang mga labi ay hinata ko siya pabalik at muling hinalikan. Natawa na lamang din si Joliper sa ginawa ko. Akala ko aasa na lang ako palagi. Pero dahil naniniwala ako na magkakaroon ako ng magandang moment sa buhay ko, hindi ako nag-e-expect ng maganda pero sobra-sobra pala doon ang ibinigay niya sa akin. At kayong dalawa yun, Joliper. Paano na lang kaya kung hindi kita nakilala? Wala siguro tayo sa kinatatayuan natin ngayon. Giti ko pa sa kanya. Paano ba naman kasi
Hindi ka maa-addict sa halik ko, parang araw-araw nga gusto mong hinahalikan kita eh. Pero huwag ka mag-alala. Gusto ko rin yun, ani niya. Natawa na lamang din naman ako sa kanya. I love you, Jolliper. Much more of love, my wife. He smirked. In every moment, kailangan talaga nating masaktan. Kaya kahit minsan naloloko na tayo, sinusugol pa rin natin ang sarili natin kahit alam nating mas masasaktan tayo. In the end, pero kung hindi ka naman susubok, hindi mo rin malalaman kung ano ang nasa dulo ng istorya mo. Ngayon, I can finally say that I found my happy ending, that I found my true love with Jolliper. Kasi noong simula pa lamang na makita ko si Jolliper, nakita ko na kung ano ang kahihinatnan naming dalawa. Natatakot lang ako pero nandito na kami ngayon. Siya nga talaga ang lalaki para sa akin. Jobinel will remain forever in my mind, but Jollifer will stay forever in my heart. Gawa ulit tayo. Biro pa ni Jollifer. Gaga ka. Pero why not? Hagik-gik ko pa. Masasabi ko hanggang dito na lamang ang lahat. Marami pa naman ang mangyayari sa aming dalawa, pero si Jollifer na ang lalaking sasama sa akin hanggang dulo. I, Princess Anne Kied and Jollifer Antoinette Kied are made up for each other. That's why destiny brought us together. And I forever be in love with a kid. At dito na po nagtatapos ang huling kabanata ng aking kwento. Muli po, maraming salamat po and God bless all.